Taka-taka nga naman, no, di ba? Lahat ng survey company ngayon, lahat ho, anti-Duterte at pro-Marcos. So, pati ho sila ata sinabi ho nila yung mga sarili nila. Manto ko, ito. Ito yata yung month ng August and ito yung sa trust rating, no? Sa trust ratings, no? Na kung saan, sad-sad siya ng 20. Sad-sad pang 20% yung ratings ni Marcos Jr. Kung naalala ko lang, ito yung kasagsagan na lumabas na yung pulburon video. Yes. No? Yes. Nasadsad siya sa 20% trust rating at ang tumaas naman ay kay VP Sara. VP Sara. Tapos, naglabas na lang sila uli na paglipas ng ilang linggo o isang buwan, kung saan naman pumalo na yung konti ng 7% si Marcos Jr. At inilabas na nila ito. Na nila. Pero wala silang inilabas na pinagbasihan kung saan galing yung tumaas na yun. Yes. So, ibig sabihin, kung line of 2 ka, mas mababa pa sa line of 2 na yon yung yung survey mo the previous, di ba? Kapam, alam naman natin yung mga tao sa survey firm, magagaling yan. Mga data-driven yan eh. And dapat, yung galing nila, ipinakita nila kung first time ba ito nangyari sa isang presidente na nasa 2 taon pa lang ng panunungkulan, yung bigla agad sumadsad pababa yung kanyang rating. Are you specific to Pulse Asia survey? Kasi sila yung naglabas ng ng recent datos or specific sa Pulse, pero halos lahat sila eh. Na survey parang nilalamon na rin ang bulok na sistema. Pero sabi ni Roy Sepulveda, hindi ako palalamon sa bulok na sistema, magpapakulay ako. Mga survey firms. Kasi they deal with numbers, no? Yeah. Statistics yan, Marlon, di ba? May comparison sila lagi. May comparison. So bakit kapag pinili nilang hindi ilabas, pwede nilang hindi ilabas? Yun ang mabigat. Nagiging selective sila. That's the perfect word, Marlon. So okay, the other question na ibabato ko sa'yo is, kung nagiging selective sila, does that mean that they are commissioned to cater the survey for someone else? Ibig sabihin ba may boss sila? Malamang sa malamang. Malamang sa malamang. And alam naman natin yan, Pam. Kahit nung nakaraang campaign, di ba? Alam natin na may kaibigan tayo, tinatawagan lang yung sa magkano amount. Di ba? And anyway. Bistado na ho yung plano nila. Inunti-unti ho nila yan. Hindi naman ho ngayon lang nangyari yan. Mula nung napansin natin na itong si Amba, medyo umaangat na ho siya sa mga survey. Nahalata na ho natin itong mga walang yang survey company. Kasi ang lutuan diyan sa survey, yung paraan ng itatanong. Yes. Yung mga correct. Itatanong na alam natin ang magiging sagot ay magiging favorable doon sa principal na tinutulungan ng kumbaga kahit anong piliin doon sa choices ng mga kinukuhanan ng survey, pabor pa rin ho doon sa nagbabayad ng malaki dito sa mga survey firm na to. Yun, kunyari, ang nagpatrabaho sa kanila si Tambalusdov. Kasi siyempre, lalo na dyan sa Tangier, ako po napakadumi ng survey nila pagdating ho doon sa trust at approval rating ng 4 na pinakamataas na official sa ating bansa, itong presidente, vice president, senator, at itong si Senate President, House of Representative, Speaker, at itong si Chief Justice, no? Pagdating ho doon sa mga official na yon, kitang-kita ho ang kababuyan ng Tangier na yan dyan sa survey na. Kasi kitang-kita ho kung paano nila alukuhin yung sambayan ng Pilipino. Itong nakaraang survey na nilabas ng Pulse Asia ay hindi katanggap-tanggap. Not because marami tayong ine-expect na dapat mataas ang datos o numero, pero hindi nag-reflect doon. The thing is, nasaan ako? Sorry, nawala ako. Sorry, Pam. Diyan sa datos na yan, Marlon. Galing ho, bilis mo. Balik mo. Ang hirap po kaya ang hirap ng pagkanawa kayo, tapos iisipin ho. Bilis po kung saan mo iniwan. Ang hirap pong balikan. Pero itong dalawa na to, ang dali ho nilang bumalik kasi mahusay talaga ibang klase. Marami tayong ine-expect na lumabas ang pangalan, pero hindi pa lumalabas. Naiintindihan natin na ang datos na recent nilang nilabas ay previous data from March, gathered
from March. Hmm. So hindi pa ito yung panahon na meron nang nag-declare ng kanilang mga candidacy nitong Oktubre. Yes. Pero ang ine-expect natin dyan, dapat mas malinis na ang kanilang datos pagdating ng susunod na labas na survey, which should happen by this month. This month. October. Alam ko kasi or quarterly. December. O December Alam ko kasi quarterly na. Pero depende rin sa nagpapakomisyon eh. Talaga ba? And alam mo, iniisip ko pa, nasubukan na ba ng mga survey firm na to na tanungin mismo yung pulso ng mga OFW? Yung pulso ng mga manggagawa? Yung pulso ng mga mahihirap na mamayang Pilipino? Diba? Kasi hindi natin alam kung namimili lamang din sila ng lugar. Nandyan din ang dayaan yan. Marami rin tayong mga kilalang tumatakbo sa lokal na posisyon. Alam mo, saan dinadala yung mga survey firm? Ito yung mga maliliit but credible na mga survey firm. Tinuturo sila sa mga lugar, sa mga barangay kung saan sila malakas. Big sabihin, doon nila isasuggest sa isang survey firm na, malakas kami sa ganitong lugar, sa ganitong barangay. Doon kayo pumasok. Kaya ang makukuha nilang data ron, ang makukuha nilang resulta, ay pabor na pabor doon sa kanila. Yun ang sinasabi ko, palaisipan kung sino ang Kaya ang sinasabi ho natin dito, hindi na ho tayo makakakita ng resulta sa mga darating na survey kasi napaso na ho sila dito sa isa na to. Ngayon, ibinenta ho nila yung, kumbaga yung credibility nila yun, yung binild nilang tiwala ng sambayan ng Pilipino pagka nakita yung Okta Research yan. Magagaling yung mga dyan, yung mga data analyst nila o ano pa man ang ginagawa nila dyan, di ba? Mahuhusay yan, saka hindi basta na din ng pera yan. Yung nilalabas na survey ng Okta Research yan, talaga mo pagkakatiwalaan. Pagka nagsalita yan, ibig sabihin, yan ang refleksyon ng saloobin ng sambayan ng Pilipino. Pero ngayong mga panahon na to nasira ho itong mga survey firm na to. Yung credibility nilang pinanghawakan sa napakatagal na panahon, yung tipong pagtitiwala ng sambayan ng Pilipino, itinapon ho nila dahil lamang sa mga kapritsyuan nitong administrasyon itong si Marcos Jr. Sa bagay, kanya-kanya naman, may gimmick ho nila yan. Diba? Business ho nila yan, yung survey na yan. Ay, akala nyo ba di nagbibigay yung mga dyan? Yung mga laging pasok sa Magic 12? Kanilang mga respondents na tinatawag sa survey na yan, saan at kung sino ang nagpakomisyon. Kasi, consistent na ang isang Tulfo ay number 1. Correct. But I don't think Tulfo paid for him to be number 1. Pero, ang tanong dyan is, ito bang mga survey firms na to, specific lang sa isang area, or meron na silang constant respondents ng mga survey nila na sila na lang ginasumasagot? Yun ang napakatinding katanungan dyan mga kababayan. No, kung yung mga, yung mga kinukuhanan nila yung sumasagot dito sa mga survey na to, paulit-ulit na lang. Kumbaga tinatanong nila, nagbago na ba isip nyo? Number 2 na ba yung si Erwin Tulfo? Number 1 pa rin, din ka number 1 ka. Kaya lagi kong number 1 tanong punta kaya tayo sa Mindanao at sa Visayas, tignan natin kung sino magna number 1 dyan. Sa tingin ho natin kung pupunta tayo dyan sa Visayas at Mindanao, makikita ho nating pangalan dyan, itong si Kong Marcoleta at itong si Atty. Vic Rodriguez. Malamang nag-uunahan ho yan sa number 0. Kasi nakita niya naman ho mga kababayan, di ba? Pagdating dyan sa Mindanao, talagang itong si Atty. Vic dahil, pagka taga Mindanao, yung mga malapit kay Tatay Digong, talagang minamarkahan ho yan ng mga Dabawenyo, ng mga taga Visayas. Kilala ho nila yung mga nakatabi dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kumbaga yung mga pinagkakatiwalaan ni Tatay Digong, kaya si Kong Dante, bigla ho umahalagwa ho siya ngayon sa mga survey na naglalabasan. Pero dahil hindi ho tayo masyadong sold dyan sa mga figure na naglalabasan na yan. Kasi nga, binibake ko lang tayo ng mga yan para palabasin credible, magpapasok sila ng ilang nasa lineup ng PDP na itong si Tatay Digong. Huwag mo kayo magpabake. Basta ang atin dito, wala ho tayong pakialam sa survey, basta gagawin mo natin ang lahat para may kampanya yung mga individual na yan. Tapos, posible. Diba? Dapat rin yun Dapat
transparent din sana yon, no? Posible. Kung saan Pero nila ginawa. posible. Arlene, Dapat nga yung age. Kasi para malaman natin kung tag-ilang taon ba yung may gusto dito kay... Para pinagkukuhanan, puro mga boomer eh. Yung mga matatanda na, yung laging nanonood dun sa Tulpo in Action, di ba? Lugi naman ho tayo dun. Ba't di nila tanongin yung mga, yung mga millennials, yung mga Generation X, o yung basta yung mga matatanda, yung 90s. Ba't tinatanong ho nila puro mga 40s, mga 30s? Oo. Siyempre, yan libangan, hindi naman sila nanonood ng puro lang tulpo yun eh. Kaya yung gusto ng mga yung mga chismis eh. Wala naman silang pakialam sa kung ano nga ba nangyayari sa Pilipinas. Basta makita lang nilang nagkaroon na sigawan doon sa programa ni Tulpo, yun na yun eh. Kompleto na araw nila eh, diba? Gusto nila yung meron mapapahiya. Yung kabitan, yung nahuli sa motel, mga ganun ang gusto nito mga matatandang to eh. Then open to sa sa mga medyo mahilig kay Rapi Tulpo in Action. Hindi yung iba kasi hindi naman babad sa politika kaya hindi ulam masyado naiintindihan kung ano nga bang totoong nangyayari. Yung iba naman nagagaling din rin nakala mo alam nila ang totoong nangyayari pero nabubola naman ho pala sila ng administration. Wala rin kwenta. Yes, maraming salamat sa pakulay. Posible. And ang may inis ka sa kanila ngayon yung mga tanong no? Kaya nandyan ako kanina. Mga topic. Oo. Sila ho talaga ang malupit dyan kasi bagaling ho yung si Sir Maro Mampamela. Sige madam, paliwanag yung mga tanong dyan sa mga Serbine. Yung pro-China, Inis na bagay. Yung mga Pilipino galit pagka tinatawag na puta ng China. Ayaw. Pero okay lang maging ng kano. Diba? Okay lang kung tayo na maging puta ng wag lang maging puta ng China. Anak man to, ano nangyari sa mga Pilipino? Na lumabas, Marlon, yung terminology mga ginagamit nila pagdating sa pagtatanong nga or nung pagsusurvey nila. Kasi lumabas na ang may datos na 73% ng mga Pilipino di umano ay hindi suportado ang mga kandidatong pro-China sa 2025 midterm election. At ang sinasabi naman nila, 79%, well, okay, sige, 73% ang hindi umaayon sa pro-China. Why did this country suddenly become so divisive and so racist, actually? Divisive. Divisive and racist for you to target China as the one you should not be in favor of. Diba? Bakit? At saka, ang tanong, di ba? Alam mo agad na pangkanal yung... Oo. Ganda nung term ni Sir Marlon pangkanal. Ang tanong, wala na bang mas may kabuluhan na pwedeng itanong sa mamayang Pilipino? Isang halimbawa, Pam. Dapat bang magpa-hair follicle drug test si Marcos Jr.? Subukan kaya natin yun ang ipa-survey. Yun ang itanong niyo. Kung talagang bayan kayo. Ay, mag-gugurgur yung survey firm. Or alin ba mas importanteng pakinggan? O alin mas importante sa isang Congress inquiry? Yung patungkol sa agri-smuggling o patungkol sa extrajudicial killings? Mga ganun tanong. At saka yung tanong na Marlon, ikaw ba bilang isang Pilipino ay nakaka-afford ng bigas na 60 pesos per kilo? Pwede. Mga ganyan tanong, di ba? Magkano ang iyong sweldo sa isang buwan? Kontento ba ang iyong pamilya sa sweldong inuuwi mo sa loob ng iyong tahanan? Na ibibigay ba ng sweldo mong ito nakakarampot ang basic needs ng iyong pamilya? Tuition fee ng mga anak, matrikula, pagkain, maayos na bahay, pambayad sa tubig, pambayad sa kuryente, pambayad sa mga medical na pangangailangan. Kanina lang, Pamela. Diyos ko. Maling-mali ako. Kapag sobrang busy lang kapon, di pa ako nakapagpa-full time. Mahigit. Ako din di pa ako nakapagpa-full tank. Sayang dapat nagpa-full tank na tayo para nakamura tayo. Laki ng tinaas ng mga produkto ng petrolyo. Ay, kawawa na naman yung mga nito, mga kumukonsumo. Yung lahat ng pagkain nito, magtataasan na naman. Higit 2 piso ang itinaas ng presyo per liter, Marlon. Kada litro ng crudo, gasolina at kerosene.
2.65, 2. Sabi ko, ano ba yan? Bakit di pa ako nagpa-full tank? Na sa tuwing tumataas ang presyo ng gasolina, alam na natin ang domino effect niya. Presyo ng bilihin, Yeah, mataas. taas yung... Anyway, dapat, bakit hindi doon pagtuunan ng pansin? Or dapat ang itanong din ng isang survey firm, no? Ano bang mas dapat pagtuunan ng pansin ng gobyerno? Yung pamamahagi ng ayuda o pagtuon ng pansin ng problema sa inflation? Yan, yung pamamahagi ba ng ayuda? Mas gusto nyo ba ng ayuda o isang permanenteng trabaho? Yun! Di ba? Ano ang ayuda na isang araw, isang linggo, wala na? Kumpara sa permanenteng trabaho na nandyan lang. Sinas katapusan, meron. Tumatanggap ka, At may araw-araw, benepisyo ka pa. at araw-araw, yung hapagkainan mo, hindi salat. Correct. Laging kahit papano, nairaraos, may laman. At may benepisyo ka pa mula sa kumpanya na mapwedeng para sa'yo and extended sa pamilya mo, kagaya ng HMO. Marlo, Oo, totoo, di ba? totoo. Yung mga ganyan. Yung privilege mo na magkaroon ka ng isang maternity leave para sa mga babaeng manganganak, di ba? Yung Paternity leave. paternity leave Para para, sa naman sa mga mga tatay. tatay na 7 days lang pala yan. No? Alam ko 1 month. 1 month 1 ba? month, 2 months yung... Not sure paki-correct. Pagka, kunyari, ikaw Akala ko cesarean. 7 days. Ikaw cesarean. Depende sa laki po ng tiyan ko ngayon. Visit ka. Nakita tuloy yung bilbil ko. Kunyari, ikaw cesarean. Di ba? Alam ko 2 months o 1 month. Not Oo. sure. Sa ibang bansa nga, with pay talaga yan. Dapat talaga, di ba? Oo. Eh, Ngayon, Marlon, sa hirap ba ng buhay at yung mga balita ba na Ayun na nga mga kababayan, kung hindi nyo po napanood to, pumunta ko kayo sa Third Source Studio, no? Ito yung video nila kahapon, kung nasa 16-minute mark ho tayo para mapanood nyo ho ng buo.